Ngayon na naman ay magkakasama tayo pagkatapos ng isang linggo. Napakabilis lamang po ng araw. Ano po mga minamahal nating mga kaibigan at mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-11 na topic, nananabik sa Diyos sa Sion. Subalit kagaya po ng ating palagian ginagawa na kami ay bumabati sa inyo sa pamamagitan ng inyong mga pinadalang mga identity, mga pangalan. Subalit ngayon po ay hindi natin to nagagawa dahil nga po sa tayo ay palaging nag-a-advance ng ating taping. Pagdating po na tayo ay nasa regular recording na ulit, papangako po namin sa inyo na muli po nating babanggitin ang inyong mga pangalan. Subalit ngayon po ang ating pagbati ay kayong lahat ay aming gustong paratingan ang aming marugdog na pag-welcome po at pagbati sa inyong lahat. Salamat po sapagkat patuloy po kayong sumusubaybay sa ating palatuntunan ito. Kagaya po ng ating nabanggit, tayo po nasa ika-11 ng topic, nananabik sa Diyos sa Sion. At kagaya po ng ating palaging ginagawa mga minamahal, tayo po muna ay muling hihingi ng tulong sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos naming sinasamba, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong paggabay. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat po sa inyong pag-ibig. At muli po ay sinapit mo kami sa panibagong linggong ito ng aming pag-aaral ng aming topic dito sa Solid Rock Ministry Lesson Quarterly Review. Patuloy po nawa kaming gabayan, Panginoon. Buksan po ang aming mga isipan. At amin pong lalong makilala ka sa pamagitan po ng palatuntunan ito. At muli rin po namin idinadalangin ang aming mga taga-subaybay na sana po sila ay lalong makinabang at matuto sa aming ginagawang programang ito. Amin din po ay dinadalangin ang lahat ng mga kapatid namin, lalo na po ang may mga karamdaman. Inyo po nawa silang pagalinguin. At sana, Panginoon, ipagpatawad po naman muli ang aming po mga pag-ulam at pagkakasala sa inyo, na ito po ang aming dalawin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sasauluhin sa pagkakataon ito ay nasa Awit 84:2. Ang sabi po, ang kaluluwa ko'y nananabik, oo, nanghihina para sa mga bulwagan ng Panginoon. Ang puso ko't laman ay umaawit sa kagalakan sa buhay na Diyos. Ang sabi po, ang mga awit ng Sion ay masiglang awitin ng kagandahan ng Sion at ang kadakilaan ng Panginoon na naghahari sa kanyang banal na bundok. Ang mga awitin ito ay mga awit papuri sa pagkahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos na nauunawa sa pamamagitan ng sanktuaryo. Marami sa mga awitin ay tinathan ng mga anak ni Korah na siyang may pangunahing karanasan ng mga pagpapala mula sa kabutihan ng Diyos diyan sa sanktuary. Ang bundok ng Sion ay siyang pinagmulan ng inspirasyon ng bayan ng Diyos sapagkat ito ang tahanan ng Diyos at malimit din namang tinatawag na Jerusalem, o kaya'y tumutukoy sa templo ng Diyos kung saan ang Diyos ay naghahari at nagliligtas. Kaya't ang Sion ay dako ng pagpapala, puok ng tanggulan ng bayan ng Diyos. Ang mga pagpapalang mula sa Sion ay dumadaloy hanggang sa dulo ng buong lupa at lumalagpas sa mga hangganan ng banal na dako. Ang Sion ay kagalakan ng buong lupa, nagpapatunay na ang buong lupa ay pagmamayari ng Diyos. Narito po ang mga katanungan na atin pong pag-aaralan sa araw na ito. Number 1, bakit ninanasa ng mga awit ang tumahan sa sanktuaryong sa Sion at ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Pangalawang tanong, bakit isang katuwaan kay Haring David ang tumahan sa bahay ng Panginoon? Number 3, ano ang tinuturo sa atin ng awit patungkol sa Sion na bundok ng Panginoon? At pang-apat, anong napakahalagang aral ang tinuturo sa atin ng mga awit 46? At panglima, anong katiyakan ang ibinibigay sa lahat ng nagtitiwala sa Diyos? At balik po tayo sa question number 1, bakit ninanasa ng mga awit ang tumahan sa sanktuaryo sa Sion? At anong ibig sabihin nito para sa atin, Pastor?
Levi Fredo. Sige po, ating titingnan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Buksan mo dyan, mami, sa mga awit. 84, ano ba ang sinasabi? Kay iinit ng iyong mga tabernakulo upang ilang na makitbog. Ang padalawa ko'y aasam-asam, oo, nang lulupay-pay sa mga looban ng Panginoon, at puso ko naman ay dumadayo sa buhay na Diyos. Oo, ang maya ay napasumpong ng bahay, at ang namay-gamayan ay nagpugad para sa kanya na mapaglana pagganian ng kanyang inakay. Sa makatimid bagay yung mga dambana o Panginoon ng rukbo, hari ko at Diyos ko. Swapalad silang magsitangan sa iyong bahay. Kanilang mupurihin kang panali. Mapalad ang tao na ang kalakasan nila sa iyo, na may mga daan sa kanyang puso at atong siyon. Na nagdaraan sa libis ng iyak na ginagawa nilang dako ng mga bukal. Oo, tinatakpan ng pagpapala ng mga aming. Sila'y nagsisiyaon sa palakas at kalakasan. Bawat isa sa kanila ay napakikita sa murak ng Diyos sa Sion. O Panginoon Diyos sa mga mo, dinggin mo ang aking dalangin. Pakinggan mo, O Diyos ko. Masdan mo, O Diyos, sa aming kanasag. At tingnan mo ang mukha ng iyong pinahira ng langis. Sapagkat isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kaysa 1,000. Aking minagaling na maging tagatanod pinto sa bagay ng aming Diyos, kaysa tumahan sa mga portal ng samaan. Sapagkat ang Panginoon Diyos ay araw ng panasal, ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at pinawagatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay na sisilakan ng otumin. O Panginoon ng mga mukbok, mapangan ng tao na tumitiwala sa iyo. So makita po natin na diyan sa sanktuaryo, naroon parati ang awitan ng papuri sa Panginoon. Diyan sa sanktuaryo, nakakasumpong ng tirahan at pahingahan, maging ang langay-langayan. Ano po? Ibig sabihin, kahit kaliit-liitang nilikha ay nagkakaroon ng kaginhawaan, ng katiyakan, ng pag-asa kapag naroon sa loob ng templo. Ibig sabihin, mga minamahal, sa ating kapanahunan, kapag tayo ay pumapasok sa templo, ang kinakailangan ang marinig natin ay mga awitan ng papuri sa ating Panginoon. Mga pagsasariwa ng kabutihan, ng mga pagpapala na pinagkakaloob ng ating Panginoon. Ito ang marapat na masusumpuan. Kaya ang wika ni David, yung isang araw diyan sa loob ng templo ay para magang may halintulad mo sa 1,000 na mga taon, sapagkat napakasarap na tumahan sa templo, sapagkat doon ang nakikita ay ang kaluwalhatian, ang pag-ibig, ang pag-aaruga at pagkalinga ng ating Panginoong Diyos. At ito po ang marapat na makita, ito ang marapat na marinig sa loob ng templo. Kaya sa ating kapanahunan, mahalaga po na sa ating worship, talaga ang makikita ay yung kabutihan ng Panginoon. Kaya nga sinasabing worship, sapagkat yung salita pong worship o pagsamba ay nagmumula sa salitang worship, pagbibigay halaga, pagpapahalaga sa Diyos. Kaya mga minamahal, kapag tayo ay inatasan na manguna sa iglesia, maging sa pag-awit o pagpaawit, maging sa pananalangin, maging sa pagtuturo, o maging sa pangangaral o sermon, kinakailangan na ang mahayag ay yung kabutihan, yung pag-ibig ng Diyos, at magiging masarap ang tumahan sa sanktuaryo. Datapwat kung diyan sa sanktuaryo ang ating ipinakikita, ang nahayag ay yung kahinaan ng ating mga kapatid, ng ating kapwa, ang nangyayari po sa halip na maging masaya ang dumalo, ay nakababagot at nakasasawa, nakapapagod, nakasasama ng loob. Datapwat kapag ang ating pinag-uusapan ay lahat ng mga gawa ng Diyos, yung kanyang mga pagkilos, yung kanyang kabutihan, yung kanyang karunungan, magiging masaya
ang pumasok sa templo. Ano po? So yun po ang itinuturo sa atin, kinakailangan sa templo ang makita, ang marinig, ang madama ay ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Okay po, at ngayon naman na pangalawa natin tanong, bakit isang katuwaan kay Haring David ang tuwaan sa bahay ng Panginoon? Yan, titinan po natin dyan sa Kapitulo 122, 122, ano ang sinasabi? Ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Ang lupahan natin ay nagsisitayon sa loob ng iyong mga pintuang bayan o ito, Jerusalem. Jerusalem na natayo na parang bayan siksitan na inang mga lipi sa makatuwid bagay ng mga lipi ng Panginoon na pinakapatutuo sa Israel upang magpasalamat sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat doon nalagay ang mga lupa na upon sa kanatulan, ang lupa ng sambahayan ni David. Idalangin ninyo ang kapayapaan ni Jerusalem. Sila'y magsisiginhawa na magsisiibig sa iyo. Kapayapaan nawa ang sumaloob ninyong mga kuta sa inyong mga kuta at kaginhawaan sa loob ng inyong mga palasyo. Dahil sa aking mga kapatid at aking mga kasama, aking sasabihin ninyo, kapayapaan ang sumaiyong lubos. Dahil sa bahay ng Panginoon nating Diyos, hahanapin ko ang iyong buti. So dito po ay parating inaalaala yung kabutihan ng Diyos. Kung papaano ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng paraan upang ang tao ay ipangkasundo sa kanyang sarili. Kaya ito po ay napakahalaga at napakasarap na pumasok doon. Kaya si Haring David, wala siyang ibang nais kung hindi yung siya ay maparoon sa templo ng Diyos, sa bahay ng Diyos, sapagkat doon ginagawa ng Diyos ang lahat ng kaparaanan upang tayo ay masauli sa unang kalagayan sa pakikipagkaisa sa Kanya. Kaya mga minamahal, yung pong templo ay nagtuturo kung paano ang Diyos ay gumagawa, nagpapatawad, nagpapagaling, at gumagabay sa Kanyang bayan. At ito po ang dapat, parati pong binabanggit po, na ito ang dapat at marapat na marinig sa ating mga simbahan. Kinakailangan na yung mga gawain ng Diyos ng pakikipagkasundo, mga gawain ng Diyos upang tayo ay iligtas, ay kinakailangang laging nahayag upang tayong mga mahina at parating nagkakasala magkaroon ng pag-asa. Hindi yung nawawalan ka na ng pag-asa sapagkat ang itinuturo at idinidiin yung iyong mga kamalian, yung iyong kahinaan, na kung paano ang iyong mga gawa ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ano po ninyo, medyo talagang nakakapanghina ng loob ang ganong mga pamamaraan. Subalit kapag nakikita ninyo na sa kabila ng ating mga kahinaan, ay naroon ang pag-ibig ng Diyos at siya'y gumagawa upang tayo'y tulungan na maging matuwid ang ating mga puso, ang ating mga isipan, tayo ay nagkakaroon ng kaginhawahan. Kaya, gaya ni David, masasabi natin, ako'y natuwa nang sabi nila, tayo ay pumaroon sa bahay ng Diyos. Datapwat kung sa bahay ng Diyos ngayon, sa ating mga churches, ay maging mabigat na o kaya ay para bagang sapilitan na lang o kaya na may sapagkat ayaw mo lang masabi na ikaw ay nangihina na, ayaw mo lang masabi na baka hindi ka maligtas. Kinakailangan yung pagpunta sa bahay pulungan, sa bahay sambahan, sa bahay ng Diyos ay isang katuwaan, kagalakan para sa atin, sapagkat alam natin, makikita na naman natin, maririnig naman natin ang tinig ng pagmamahal na Diyos. Okay po, ngayon po sa katlo natin katanungan, ano ang itinuturo sa atin ng awit patungkol sa Sion na bundok ng Panginoon? Okay, tingnan po natin. Ito, yung Sion, yung templo, yung Jerusalem, halos magkakapalit-palit na ginagamit. Titingnan po natin sa awit
87, ano ang sinasabi? Ang kaniyang patibayan ay nasa mga banal na bundok. Minahal ng Panginoon ang mga pintong bayan ng Siyon nang higit kaysa lahat na tama na mako. Maluwalhating mga bagay ang sanalita tungkol sa iyo, o bayan ng Diyos. Aking babanggitin ang Rahab at ang Babylonia na kasama ng mga napakilala sa akin. Narito ang Filistia at ang Tiro, pati ang Ethiopia na ang isang ito ay ipinanganak diyan. Oo, tungkol sa siya din sasabihin ng isang ito at ang isang iyaon ay ipinanganak sa kanya at itatatag siya ng kataas-taasan. Sa salaysay ng Panginoon pagka kanyang isinurat ang mga bayan, ang isang ito ay pinanganak diyan. Silang nagsisiawit na gaya ng nagsisisayaw ay magsasabi, lahat ng aking mga bukal ay nangasaib. So, maliwanag po siya sabi, iisa ang ating pinagmulan. Ano mang lahi ang pinanggalingan mo, galing ka sa Diyos. Yan ang dapat na maging maliwanag sa bawat isa sa atin. At lahat ng mayroon tayo ay pawang nagbubuhat sa Diyos. Kaya marapat na pasalamatan natin siya, marapat na purihin natin siya, marapat na paglingkuran natin siya, at marapat din na pantay-pantay ang ating tingin at pagturing sa lahat ng tao saan man sila nagmula. Kinakailangang madama na tayong lahat mga anak ng Diyos. Sapagkat ito po ang sinasabi, binanggit yung iba't ibang mga bansa, ang lahat daw po ipinanganak mula doon sa Siyon. Ibig sabihin, nagmula sa Diyos ang lahat sa atin. At ang lahat ng mga bagay na nasa atin ngayon, ang ating pananampalataya, ang ating mga ari-arian, ang ating buhay, lahat ay nagbuhat sa Diyos at dahilan sa kanyang pag-ibig, ipinagkaloob sa atin. Pati po at sa pang-apat natin tanong, anong napakahalagang aral ang itinuturo sa atin ng mga awit 46? Alright, ating pong tingnan sa mga awit 46. Medyo isang kapitulo muli ito, subalit may lang naman. Ating pong basahin. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang sa klolos kamagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot bagamat ang lupa ay mabago at bagamat ang bundok ay mga pilipatan sa paligid-na ng mga dagat, bagaman ang tubig ngayon ay umansib, pulbong at mabagabag, bagaman ang mga bundok ay mga uga dahil sa unos niyaon, may isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Diyos, sa banal na dako ng mga tabernakulo ng kataas-taasan. Ang Diyos ay nasa gitna niya, siya ay hindi magkikilos. Tutulungan siya ng Diyos na maaga. Ang mga bansa ay nagkakagulo. Ang mga kaharian ay nakikilos. Iniingiyaw niya ang kanyang tinig, ang lupa ay tunaw. Ang Panginoon na mga buhay sa atin. Ang Diyos ni Jacob ay ating kanluhan. Kayo'y marito, inyong masdan ang mga gawa ng Panginoon. Kung ano ang mga kagibaan ng kanyang ginawa sa lupa. Kanyang pinapaginikat ang mga pagdidigma sa wakas ng lupa. Kanyang binabali ang busog at pinuputol ang sibat. Kanyang sinusunog ang mga karoy sa apoy. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y pagbubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y magbubunyi sa lupa. Ang Panginoon ang mga magbuhay sa atin, ang Diyos niya ako ay ating katulungan. So, ayaw po, ihinahayag na sa sanglibutan ito, napakaraming mga kabagabagan ang dumarating. Datapwat sa lahat ng yan ang sinasabi, ang Panginoon ay kasama natin. So, maaaring tayo ay magdaan sa mga mapanganib na dako. Maaaring tayo ay magdaan sa mga kahirapan. Datapwat isang bagay ang maliwanag na sinasabi, ang Panginoon ay nariyan kasama natin. At ang pangalawa, ang sinasabi, tatapusin ng Panginoon ang lahat ng kasamaang ito. Lahat ng kahirapang ito ay bibigyang wakas ng ating Panginoon. Kaya nga napakahalaga na tayo ay manatiling nagtitiwala, naglilingkod sa Kanya, sumusunod sa Kanyang kalooban. Ano man ang mangyari?
sapagkat kagaya ng sinabi ni Pablo, ang lahat ng bagay ay gumagawang magkakasama sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Opo, mga minamahal, sa sanglibutan ito, maraming mga kapighatian. Sa lupang ito, maraming kaguluhan. Andyan ang mga digmaan, andyan ang mga kalamidad. Subalit sa lahat ng yan, kasama natin ang Diyos. At sa lahat ng ito na nakikita ng Diyos, ito ay kanyang wawakasan at ipagkakaloob sa atin yung buhay na wala ng kamatayan, wala ng kapighatian, wala ng mga pagluha. Okay po, at sa panghuli po nating tanong sa araw na ito, anong katiyakan ang ibinibigay sa lahat na nagtitiwala sa Diyos? Yan, tingnan po natin sa mga awit, 125, ano ang sinasabi patungkol sa mga nagtitiwala sa ating Panginoon. Silang nagsisitiwala sa Panginoon ay parang bundok ng Sion na hindi maaaring mapilos, hindi mananatili magkapayunman. Kung paano ang mga bundok na nasa palibot ng Jerusalem, gayon ang Panginoon sa palibot ng kanyang mula sa panahon ito at sa magpakailanman. Sapagkat ang sentro o ang sentro ng kasamaan ay hindi bubuhati sa mga matuwid upang huwag diunat ng mga matuwid ang kanilang pangluwat na baris sa kasamaan. Gawad mo ng mabuti o Panginoon yung yaong mabubuti at yaong matutuwid sa kanilang mga puso. Ngunit siya nagsisiliko sa kanilang nalikong lapad, inalabas ng Panginoon na kasama ng mga mananggagawa nito sa mga kapayapaan nawa ay sumaysay. So, maliwanag po, ang mga matuwid, ibig sabihin, yung mga nagtiwala sa Diyos, hindi makikilos. Opo, maraming matinding mga pagkilos ang gagawin ng kasamaan. Subalit kailanman, hindi maaaring matinig ang sinuman na nagtitiwala sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay matibay na tanggulan ng bawat mananampalataya. At sinasabi rin po, ng kasamaan ay bibigyan niya ng kawakasan. So, kinakailangan tayo'y manatili manampalataya, talaga ng lubusan ng ating buhay sa Panginoon. Na anuman ang mangyari, huwag tayong makilos. Idalangin po natin yan na huwag tayong makilos. At sapagkat darating ang araw, yung lahat ng ating dinaanang mga pagsubok, mga kahirapan, papalitan ng kasiyahan, ng katuwaan, at ng buhay na walang hanggan. Datapot silang mga gumagawa ng kasamaan ay wawakasan. Kaya huwag po tayong matutukso na sumunod sa mga gumagawa ng kasamaan o mainggit man sa kanilang tila pagtatagumpay sa sanglibutan ito, sapagkat yan ay pansamantala lamang. Darating ang araw, sila ay ilalagay sa kawakasan ng Panginoon. Samantala ang mga nagtiwala sa Kanya ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Okay po, at dito po natatapos ang ating talakayan ngayon. Iiwanan po namin sa inyo ang summary ito ng ating pinag-aralan. Number 1, sa bayan ng Diyos, laging may katuwaan at makasamlibong higit na mainam saan man. Pangalawa, ang tunay na kasiyahan ay nasa pakikipagkaisa sa Diyos na nagdadala ng pagkakaisa sa mga anak ng Diyos. Pangatlo, isa ang ating pinagmulan at wala sa isang Diyos ang lahat ng anumang merong hayop. Pang-apat, ang Diyos ay laging kasama natin maging sa gitna ng mga utos, sa gitna ng mga unos. Kaya't marapat tayong magtiwala at makita kung paano wawakasan ng Diyos ang lahat ng kasamaan. At pang-iba, ang nagtitiwala sa Panginoon ay hindi makikilos ng anumang mga unos ng buhay at mananatili magpakain. So mga minamahal, sana po muling tayong pagpalahin at sana tayo'y nakinabang sa ating pag-aaral na ito. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, muli po kami lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ka, sapagkat kailanman hindi mo pababayaan ang iyong mga banal, sapagkat kailanman hindi mo iiwan ang iyong bayan. O aming banal, tulungan mo kami na magkaroon ng iba yung pagtitiwala sa iyo
at maging matatag sa pagsunod sa iyong kalooban. O ang banal, maranasan nawa namin at makita kung papaano na iyong wawakasan ang kasamaan sa sanglibutan ito at aming matamasa ang buhay na wala hanggang kasama mo magpakailanman. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Salamat po sa patuloy mong pagpapala sa lahat ng aming mga kapatid na ito na patuloy na sumusubaybay, patuloy na nagbabahagi ng iyong banal na salita. Purihin at sambahin na ang iyong pangalan sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, ang pagpapala ng Panginoon, sama-sama nating kamtan hanggang sa susunod po.